Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. After po ng video natin regarding sa disassembly at assembly ng ating cylinder head, ngayong araw po ay papakita ko naman sa inyo kung paano po magbaklas at magkabit ng ating cylinder block. Of course, since pinakita ko na po kung paano magbaklas ng ating cylinder head, itong part ng video ay sa block na mismo, kasi panoorin nyo na lang po yung naunang video dito regarding po dun sa pagbabaklas ng ating cylinder head. And next na ipapakita ko after ng video na to ay yung paglilinis naman po ng ating cylinder block, and of course yung cylinder head na rin. Initially, kailangan po nating tanggalin yung tornilyo sa chassis ng ating cylinder block. Hindi po natin matatanggal to pag hindi natin tinanggal yun. Gamit lang po tayo ng 14mm na socket wrench. Then rubber mallet para pukpukin po yung ating block palabas dun sa 4 na stud. Pero wag nyo pong kalimutang tanggalin yung timing guide na nasa baba. Pag natanggal nyo na po yung block, may iwan po dun yung ating piston na nakakabit dun sa ating connecting rod. Ang gagawin nyo lang po dyan, tanggalin nyo po yung pin lock ng ating piston pin gamit ang pliers para matanggal po natin yung piston pin at mahugot natin yung piston na nakakabit sa ating connecting rod. Kung makikita nyo sa video, yan po yung piston na makarbon pa kasi hindi pa natin nalilinisan. Ganyan po ang itsura ng ating cylinder block. After po natin malinisan yung ating piston pin, piston ring at saka yung cylinder block, kung kailangan po nating magpalit po tayo kapag malaki na yung gap ng ating piston ring, or kapag may gasgas naman yung ating piston or yung mismong block natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tamang position ng pagkakabit ng ating piston ring set sa ating piston. Kaya po natin ginagawa to kapag may problema po yung ating motor with regards dun sa maingay na makina, except dun sa lagitik ng ating valve tappet, or kapag mausok na, pag napalitan na yung valve seal at mausok pa rin, pwedeng worn out na yung ating piston ring, kaya doon na pumapasok yung langis, or pwedeng loose compression dahil may gasgas na po yung ating block and may gasgas na rin yung ating piston at kailangan na rin nating palitan. Ang stock o standard po na size ng ating piston and block ay 56mm. Narito po yung standard piston ring end gap po natin. Pagka lumagpas po kayo sa service limit, which indicated po dito, pwede nyo na pong palitan yung ating piston ring set. Andito rin po yung standard na piston pin diameter, piston pin hole, tsaka yung correcting rod small and inside diameter, which is ipapakita ko rin po kung anong itsura ng mga to sa later part ng ating video. Sa video pong ito, ang ginawa lang po natin ay nagpalit tayo ng piston ring set kasi okay pa naman yung kanyang piston at saka yung cylinder block. Wala pa naman po siyang gasgas.
since ang nirereklamo ng ating customer ay regarding dun sa mausok na tambutso, ang una nating ginawa ay pinalitan natin ng valve seal, which is nakita nyo po sa naunang video. Then this time naman, pinalitan naman natin yung piston ring. Narito po yung tamang position ng paglalagay ng ating piston ring. Yung top ring po yung nasa taas sa may exhaust. Then yung second ring naman sa B, sa intake. Tapos yung upper steel rail natin, which is yung C, nasa right side. Tapos yung expander natin, same sila nung ating second ring. Tapos yung lower steel rail naman natin is nasa left side, 45 degrees nung ating top ring. Sundan nyo lang po yung nandito sa ating video. Katulad ng sinabi ko kanina, after po ng video na to, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ko po nilinisan yung chamber ng ating cylinder head, yung ating piston ring, at saka yung cylinder block. At the same time, ipapakita ko rin kung paano natin nilinisan yung valve, yung spring, or yung tinatawag nila itong refresh yung engine natin. By the way, pwede po nating i-check yung ating connecting rod kapag habang hindi pa nakakabit yung ating cylinder block. Pwede nyo pong alug-alugun dito. Yung pa-side ng konti, medyo normal lang po to. Pero yung up and down kapag may alug na po, yun po yung isang problema or isang factor na pwede nang palitan o palitin na yung ating connecting rod. Naka-indicate po dito kung ano yung tamang diameter ng ating small end inside diameter, which is yung makikita nyo yung A. Tapos kapag hindi po kayo nagpalit ng piston kit, i-check nyo po yung ating piston pin kung maalog na o hindi. Naka-indicate dun po dito yung tamang diameter. Masusukat nyo naman po ito gamit yung ating caliper. Kapag nagpalit po tayo ng cylinder block, kailangan din po natin magpalit ng gasket, which is nabibili naman po yan. Or kung mas may hanapan po kayong overhauling gasket, mas maganda para lahat ng gasket kailangan ay palitan na natin. Bago po natin ibalik yung piston dun sa ating connecting rod, make sure na laruin muna natin yung piston sa loob ng ating block para ma-check natin kung okay yung pagkakabit natin. Ginagawa po nila dito yung tawag nilang leak test. Nilalagyan po nila ng gasolina sa ibabaw ng block habang nakakabit yung ating piston. Tapos sisilipin natin sa ilalim kung mayroong tutulo na gas. Kapag wala, ibig sabihin okay yung fitting ng ating piston ring sa ating block. And at the same time, bago po natin ito gawin, kailangan din po natin lagyan ng oil or grease yung ating piston ring at saka yung block bago po natin ito laro-laruin or i-fit or makita yung fittings. Pagka nagawa na po natin lahat, yung paglilinis ng ating block ng piston saka pagpapalit ng piston ring, pwede na po natin siyang ibalik. So kung paano po natin siya tinanggal, ganun lang din po natin siya ibabalik. From 1 to 10, ngayon naman is 10 to 1. Yung pinakahuli po nating tinanggal, yun po yung unang-una nating ibabalik. Kung makikita nyo sa video, ang una ko pong kinabit ay yung ating piston na meron ng piston ring. Lalagay nyo lang po ulit dun yung piston, tapos isusok-sok nyo yung piston pin sa piston papasok dun sa ating conrod. Then ilalak po natin yung gamit yung tinanggal natin na piston pin lock.
Pag nakalagay na po, next po natin ay ilalagay yung bagong gasket na binili natin. Dahil pag tinanggal po natin yan, for sure masisira po yung dating gasket na nakalagay sa ating cylinder block. May nabibili pong gasket lang. Pero katulad ng sabi ko, kung merong overhauling gasket, mas maganda po. Kung mapapansin nyo sa video yung before na maraming carbon yung ating piston at saka yung ating block, ngayon kinakabit na po natin, malinis na po siya. Mayroon din po tayong ginagamit na panlinis dyan, which is ipapakita ko nga after ng video na to. Pag nailagay nyo na po yung piston with piston ring na nakakonect sa ating conrod, ibabalik na po natin yung ating cylinder block. Dahan-dahan lang po yung pagkabit nito kasi baka mabali po yung ating piston ring. Kailangan po ma-fit natin na maayos yung ating piston with piston ring sa ating cylinder block. And wag niyong kalimutan na ibalik o isuksok yung ating timing chain, baka maipit ito. At saka yung ating timing guide sa taas, kailangan nakagitna kasi sasangga po ito doon sa ating cylinder block. Ito pong pinapakita ko sa inyo, pwede nyo pong gawin ito kapag magpapalit po kayo ng bagong block na standard or which is 56mm or rebore na 56.25, 56.5, 56.75 or 57mm. Pwede rin po ito kapag naglagay kayo ng bore kit na 58.5mm or 59mm. Ganitong proseso din po yung gagawin natin. Make sure lang po na nakadikit yung ating cylinder block dun sa ating engine, sa ating crank. Medyo ibukan nyo lang po konti yung tornilyuhan ng ating cylinder block para pumasok ng gusto yung ating block. Again, gagamit tayo ng rubber mallet para ma-fit po ng gusto. Sa mga magtatanong, again, sabihin ko po ulit kung paano tinanggal yung cylinder head. Nasa unang part po ng bago po ng video na to, pinakita ko po doon kung paano magbaklas ng cylinder head. Kaya ngayon hindi ko na po pinakita kung paano ito ikabit. Tapos wag din po palang kalimutan na ilagay yung bagong aluminum gasket ng ating cylinder head saka ng cylinder. Pag naikabit na, kasama yung yan po, tinest ko po siya nung naikabit ko na yung cylinder head, kung okay po yung tunog, yung takbo, kung walang singaw, yung usok. Of course, chinune up ko po yan. Tsaka yung pag-timing, ipapakita ko rin po sa inyo kung paano. Tsaka yung pagtatap dead center natin. At least naipakita ko po sa inyo ngayon kung paano po magbaklas at magkabit ng ating cylinder block. At susunod-sunod ko na po yung mga iba pang dapat nating gawin. I hope mayroon na naman po akong naitulong sa inyo ngayong araw. Please like, watch, and subscribe po. Thanks for watching.